Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong hahaplos at marahil ay susugat sa ating mga puso. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay. Sabi nila, ang pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo. Minsan, ito'y nabubuo sa mga pusong pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng unos at pagsubok. Ngunit paano kung ang mismong tadhanang naglapit sa kanila ay siya ring maglalantad ng isang katotohanang susubok sa kanilang tibay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag sa unang kabanata, ang init ng langis, ang lamig ng tadhana. Ang bawat madaling araw sa distrito ng Agila ay may sariling tunog. Isang halo ng pananaghoy ng mga asong kalye, ng malayong ugong ng mga unang diip na bumibiyahe, at para kay Sinag di Masalang ng marahang pag-init ng mantika sa kawali. 4:00 pa lang ng umaga, gising na ang kanyang diwa. Ang sanay na sanay niyang mga kamay ay mabilis na nagbabalat ng saging na saba, tinutusok sa mga patpat na kawayan at maingat na inilulubog sa kumukulong mantika na may halong asukal. Ang amoy ng nilulutong saging at natutunaw na asukal ang nagsisilbing pabango sa kanilang maliit na barong-barong. Sa isang sulok, nakaupo sa isang lumang silyang yantok si Aling Gunita. Ang marahan niyang pag-ubo ay kasabay ng bawat pag-ikot ni Sinag sa mga bananakwe. Hindi man nagsasalita, ang mga mata ng matanda ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang binatang itinuring na niyang sariling anak. "Mag-almusal ka na muna, Sinag," mahinang sabi ni Aling Gunag. "Baka mahilo ka sa amoy ng mantika." Ngumiti si Sinag, hindi inaalis ang tingin sa niluluto. "Mamaya na po, nanay. Pagkaahon nito, para sabay na tayo." Tinapos niya ang isang tumpok, inilagay sa isang malinis na bandehado at lumapit sa kanyang ina-inahan. Inabot niya ang pinakamaganda, ang pinakabalot sa kumikinang na arnibal. "Ito po, Nay. Paborito ninyo." Habang kumakain sila sa kanilang munting lamesa, ang kanilang mga pangarap ay kasing simple ng kanilang agahan. "Pag nakaipon pa po ako, Ne," sabi ni Sinag, "ibili kita ng bagong silya, yung malambot, para hindi na sumasakit ang likod ninyo." Hinawakan ni Aling Gunita ang magaspang na kamay ng binata. "Huwag mo na akong isipin. Ang gusto ko lang, makabalik ka sa pag-aaral. Sayang ang talino mo, anak." Isang nangiti lang ang isinagot ni Sinag, ngunit sa likod nito ay ang bigat ng katotohanang ang gamot sa puso ni Aling Gunita ay mas mahalaga kaysa sa anumang diploma. Tanghali na nang magbago ang lahat. Ang init ng araw ay tila dumoble ng isang patrol car ng pulis ang huminto sa tapat ng kanilang munting pwesto. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking may mapagmataas na tindig at malamig na mga mata. Sa kanyang nameplate, nakasulat, Coronel Dante Lagdameo. Hindi na siya nagsalita. Sa isang walang pakundangang kilos, sinipa niya ang maliit na mesa. Lumipad ang mga bananakoy, gumulong sa maruming kalsada. "Walang permit! Obstruction!" Sigaw niya, ang boses ay kasing talas ng bubog. "Sandali lang po!" Pakiusap ni Sinag. Hinarang ang kanyang katawan upang protektahan si Aling Gunita na nanginginig sa takot. "Panggamot lang po ng nanay ko." Isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lagdameo. Tiningnan niya si Sinag mula ulo hanggang paa, na para bang ito ang pinakaduming bagay na nakita niya. Ang kasunod na nangyari ay mabilis. Itinabig ng koronel ang mainit na kawali. Tumilapon ang kumukulong mantika at napasigaw si Sinag sa sakit nang bahagya siyang mapaso sa braso. "Matapang ka?" Hinablot ni Lagdameo ang kwelyo ni Sinag at itinulak ito pababa. Luhod! Sa gitna ng kalsada, sa harap ng mga kapitbahay na walang magawa kundi ang manood sa takot, napaluhod si Sinag.
Inangat ni Lagdameo ang baba ng binata gamit ang dulo ng marumi niyang sapatos. Humingi ka ng tawad. Utos niya, ang bawat salita ay isang insulto. Sabihin mong hindi ka nauulit, basura. Ang mga luha ng galit at kahihiyan ay namuo sa mga mata ni Sinag. Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig, hindi niya alam na sa kabilang kalsada, sa likod ng isang poste, may isang estudyanteng nagngangalang Biyaya Cruz. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang telepono ay nakatutok ng diretso sa eksena. Ang pulang bilog sa screen ay patuloy na kumikislap. Nire-record niya ang lahat, ang bawat salita, ang bawat pagyurak sa dignidad ng batang lalaki. Nang umalis na si Lagdameo at ang kanyang mga tauhan, iniwan si Sinag na nakaluhod sa gitna ng nagkalat nilang paninda, sa gitna ng mga pangarap na nawasak. Si Biyaya ay huminga ng malalim. Sa display ng kanyang telepono, umilaw ang mga salitang, "Uploading, 100% complete." At sa isang pindot, pinakawalan niya ang video sa mundo ng internet bumagakak. Hindi akalain ni Biyaya Cruz na ang isang simpleng pagpindot sa screen ng kanyang telepono ay kayang magpasabog ng isang digmaan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang video na may hashtag na hashtag Justice for Banana Q Boy ay parang apoy na kumalat sa buong social media. Libo-libo ang shares, daan-daang libo ang views. Ang comment section ay dumagundong sa galit, awa at panawagan para sa hustisya. Hayop ang pulis na yan, tanggalan ng lisensya. Naiiyak ako para sa bata. Kitang-kita ang takot sa mga mata niya. Sino po nakakakilala sa mag-ina? Gusto po naming tumulong. Nakaupo si Biyaya sa kanyang kwarto, nanginginig habang binabasa ang bawat komento. Mayroong takot sa kanyang dibdib. Paano kung balikan siya ng koronel? Ngunit mas nangingibabaw ang isang pakiramdam ng kapangyarihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang munting boses ay may kakayahang baguhin ang mundo. Ngunit para kay Sinag, ang mundo ay hindi nagbago. Ito ay lalong sumikip. Hindi sila makalabas ng bahay ni Aling Gunita. Ang video ay pinapanood na sa halos lahat ng cellphone sa kanilang eskinita. Ang dating mga kapitbahay na bumabati sa kanila ay ngayoy tinitingnan sila na may halong awa at pag-iwas. Ang bawat bulungan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Kawawa naman si Sinag. Nakakahiya yung nangyari. Baka mapag-initan pa tayong lahat dito dahil dyan. Para siyang isang hayop sa zoo, isang palabas na pinagtitinginan ng lahat. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa paso ng mantika sa kanyang braso. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, isinubsob ang mukha, at hiniling na sana'y maging invisible na lang siya. Samamantala, sa isang malamig at naka-aircon na opisina, si Coronel Dante Lagdameo ay kaharap ang isang galit na general. "Ano itong kalokohan na pinagagawa mo, Lagdameo?" Sigaw ng general. Ibinato ang tablet sa lamesa kung saan paulit-ulit na pinapalabas ang video. "Sinira mo ang imahe ng buong kapulisan dahil lang sa ilang pirasong banana kwe?" Hindi umimik si Lagdameo, ngunit ang kanyang mga panga ay nagtagis. Hindi ang sermon ng general ang iniinda niya, kundi ang kahihiyang idinulot ng isang batang lansangan. Ang galit niya ay hindi para sa kanyang pagkakamali, kundi para sa batang naglakas loob na maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Nang gabing iyon, ilang mga lalaking nakasibilyan ang umikot sa distrito ng Agila. Walang salitang binitiwan, ngunit ang kanilang mga tingin ay malinaw na banta sa sino mang magtatangkang tumulong o magsalita para sa mag-inang Gunita at Sinag. Ang takot ay muling kumalat, mas mabilis pa kaysa sa naunang video. Nang halos wala ng pag-asa, isang anino ang dumaan sa siwang ng kanilang pinto. May isang supot na papel ang maingat na inilagay sa sahig. Nang buksan ito ni Sinag, nakita niya ang ilang delata, isang supot ng bigas at 2 lukot na 100 piso. Walang pangalan, walang mukha. Isang munting sinag ng kabutihan sa gitna ng kadiliman. Sa kabilang dako ng Maynila,
Sa isang komportabling bahay sa isang subdibisyon, isang matandang babae na nagngangalang Luming ang nagpapalipas ng oras sa panonood ng mga video sa kanyang Facebook feed. Mga video ng pagluluto, mga nakakatawang pusa, mga balita. At pagkatapos, lumabas ito. Ang video ng isang koronel at isang batang lalaki. Pinanood niya ito nang walang gana sa simula. Isa lang sa maraming kwento ng inhustisya. Ngunit nang itulak ng koronel ang bata at mapaluhod ito, nang i-zoom ng kamera ang umiiyak na mukha ng binata, biglang may kumurot sa puso ni Yaya Luming. May kung anong pamilyar sa mukha ng bata. Isang bagay na hindi niya matukoy. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Ang kanyang daliri ay paulit-ulit na pinipindot ang replay button. Nilapitan niya ang screen ng kanyang tablet. Halos idikit na ang kanyang mukha dito. Tinitigan niya ang bawat detalye. At doon niya nakita, nang itulak ng koronel ang bata, napasalag ito gamit ang kanyang braso. Sa isang saglit, nahawi ang manggas ng kanyang damit at lumitaw ang isang maliit na peklat sa may pulso. Isang peklat na hugis kalahating buwan. Napahawak sa bibig si Yaya Luming. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Diyos ko! Bulong niya. Pero hindi pa yon ang nagpatibay sa lahat. Muli niyang pinanood ang eksena kung saan nilapitan ng koronel ang nakaluhod na bata. Sa gitna ng takot at kahihiyan, isang halos hindi mapansing kilos ang ginawa ni Sinag. Ang kanyang kanang kamay ay umakyat sa kanyang tainga at marahan, halos walang kamalay-malay, ay kinuskus niya ang dulo nito. Isang kilos na kailanman ay hindi malilimutan ni Yaya Luming. Isang kilos na ginagawa ng isang batang lalaki, 8 taon na ang nakalipas tuwing siya'y natatakot o ninenerbiyos. Ang tablet ay nanginginig na sa kanyang mga kamay. Ang mga larawan sa kanyang isipan ay nag-uunahan. Isang masayang batang tumatakbo sa hardin, isang batang umiiyak dahil nadapa, isang batang nagpapakalong sa kanya habang kinukuskos ang dulo ng tainga nito. Ang batang iyon ay mayroon ding peklat na hugis kalahating buwan sa pulso. Hindi. Usal niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Sa gilang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod na halos hindi siya makayanan. Nagmamadali siyang lumapit sa isang lumang aparador. Ang kanyang mga kamay ay garalgal na binuksan ang mga drawer. Hinanap niya ang isang bagay na 8 taon na niyang hindi magawang tingnan. Isang bagay na naglalaman ng lahat ng pinakamasasaya at pinakamasasakit niyang alaala. Isang makapal na photo album. Nanginginig niyang binuklat ang mga pahina. Naroon ang mga litrato, isang sanggol na may bilugang mga mata, isang batang paslit na natututong maglakad, at isang 5 taong gulang na batang lalaki nakangiti habang nakaupo sa balikat ng kanyang ama. Isang lalaking mas bata pa noon, puno pa ng saya ang mga mata. Itinabi niya ang litrato sa tablet kung saan nakapos ang video sa mukha ni Sinag. Ang parehong mga mata, ang parehong hugis ng ilong, ang parehong nangiti kahit pa nababalot ito ngayon ng sakit at pagdurusa. Ang peklat sa pulso, iyan ang peklat mula sa pagkakahulog niya sa puno ng mangga. Ang pagkuskos sa tainga, iyan ang kanyang paraan para sabihing natatakot siya. Siya nga, hagulgol ni Yaya Luming, ang tunog ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwang 8 taon nang nagluluksa. Siya nga, buhay siya. Ang pag-asa, isang damdaming matagal na niyang ibinaon, ay biglang sumibol na parang isang higanting alon. Tinatangay ang lahat ng kanyang pagdududa. Walang oras na dapat masayang. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang kanyang daliri habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang contact list. Isang pangalang makapangyarihan. Isang pangalang nasasaktan. Hukom Dakila Madrigal. Pinindot niya ang call button
At habang nagriring ito sa kabilang linya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal ng buong taimtim. Panginoon ko, sana ito na po ang kasagutan. Ang opisina ni Hukom Dakila Madrigal ay isang santuwaryo ng katahimikan at kaayusan. Bawat aklat sa estante ay nakaayos ayon sa kulay at laki. Bawat papel sa kanyang lamesa ay nakahanay na parang mga sundalo. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong kontrolado. Isang mundong may malinaw na mga batas at parusa. Isang perpektong kuta laban sa gulo ng mundo sa labas at sa gulo sa loob ng kanyang puso. Gabi na, ngunit ang ilaw sa kanyang desk ay nananatiling bukas. Sa harap niya ay isang tore ng mga case files, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang bagay lamang. Isang maliit at nag-iisang larawan na nakakuwadro sa kanyang lamesa. Ang larawan ng isang 5 taong gulang na batang lalaki na may malapad na ngiti. Ang kanyang anak. Ang multo na 8 taon nang gumagambala sa bawat paghinga niya. Ang Plaza Delubyo. Ang pangalan ng lugar ay isang sumpa na paulit-ulit bumubulong sa kanyang mga panaginip. Isang dagat ng tao, isang saglit na pagbitiw ng kamay, at ang kanyang anak ay nilamon ng ngalo ng mga katawan, hindi na muling nakita. Bigla, ang sagradong katahimikan ng kanyang opisina ay binasag ng isang malakas na katok na sinundan ng pagbukas ng pinto. "Sir, pasensya na po, pero..." Ang kanyang security aide ay hindi na natapos ang sasabihin. Mula sa likod nito ay sumulpot si Yaya Luming, hingal na hingal. Ang buhok ay bahagyang magulo, at ang muka ay namumutla na parang nakakita ng multo. "Yaya Luming," nagtatakang tanong ni Dakila. Ang kanyang malamig na postura ay bahagyang natinag. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, nanginginig niyang inilapag ang isang tablet sa ibabaw ng mga papeles ni Dakila. "Hukom, ang video!" Halos pabulong na sabi ni Yaya Luming. "Panoorin niyo po." Nangunot ang noo ni Dakila. Sa unay inakala niyang isa lamang ito sa mga viral na video na pinag-uusapan ng lahat. Ngunit nang makita niya ang desperasyon sa mga mata ng kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay, pinindot niya ang play button. Habang pinapanood niya ang video, ang kanyang muka ay nanatiling isang maskara ng walang emosyon. Isang pamilyar na kwento, pag-aabuso ng kapangyarihan, inhustisya, mga kasong araw-araw niyang hinaharap. Ngunit si Yaya Luming ay nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya, naghihintay. "Hukom," muling sabi ng matanda, itinuro ang screen. "Tingnan ninyo. Mabuti." Itinuro ni Yaya Luming ang eksaktong sandali kung kailan napaso ang bata at nahawi ang manggas. Ipinausin niya ang video. Nag-zoom in, at doon, malinaw pa sa sikat ng araw, ay ang peklat. Isang peklat na hugis kalahating buwan, na pahigpit ang hawak ni Dakila sa lamesa. Ang peklat na yon, alam niya ang peklat na yon. At ito pa po, nanginginig ang boses ni Yaya Luming. Ipinlay niya muli ang video. Panoorin niyo po ang gagawin niya kapag natatakot siya. Sa screen, ang batang lalaki ay napaluhod, puno ng takot. At ang kamay nito, sa isang kilos na halos hindi mapapansin, ay umakyat sa tainga nito at marahang kinuskos ang dulo. Sa isang iglap, nabingi ang buong paligid para kay Hukom Dakila Madrigal. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso, dumadagundong na parang tambol sa digmaan. Ang peklat, ang pagkuskos sa tainga. Mga lihim na tanging silang dalawa lang ng yaya niya ang nakakaalam. Mga detalyeng napakaliit, napakapersonal, na imposibleng maging isang nagkataon lamang. Ang maskara ni Dakila ay nabasag. Ang kanyang mga mata, na laging kalmado at mapanuri,
ay biglang napuno ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, isang nakakakilabot na pag-asa. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Bawat replay ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mukha ng bata, na kanina'y mukha lamang ng isang estranghero, ngayon ay nagiging anino ng mukha ng kanyang anak. Nakikita niya sa mga mata nito ang anino ng mga mata ng kanyang yumaong asawa. Nakikita niya sa hugis ng panga nito ang sarili niyang panga. Paano? Paano nangyari ito? Ang binatang nasa video ay mukhang mas matanda. Marahil 13 o 14 anyos. Ang kanyang anak, kung buhay pa, ay dapat nasa ganoon ding edad. Tumayo siya. Ang mga binti niya ay tila maninipis na sanga na handa ng mabali. Lumakad siya palapit sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang naghihirap na mukha ng batang lalaki. Ang batang tinatapakan ng isang koronel. Ang batang nagtitinda ng banana kwe para may pambili ng gamot. Ang batang natutulog sa isang barong-barong sa distrito ng Agila. Maaari kayang pagkatapos ng 8 taon ng impyerno, pagkatapos ng 8 taon ng pagluluksa sa isang nawawalang katawan. Humarap siya kay Yaya Luming. Ang matanda ay umiiyak na ng tahimik. "Sigurado ka ba, Yaya?" tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng pagdududa. Tumango si Yaya Luming. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. "Hukom, puso ng isang ina ang nagsasabi sa akin." Siya na nga po. Si Miguelito. Ang apo ko. Buhay po siya. Ang pangalang yon, Miguel Alonzo, Jr. Ang pangalan ng kanyang anak. Ang pag-asang kanina'y isang maliit na kislap lamang ay biglang naging isang naglalagablab na apoy sa loob ni Dakila. Ang apoy na yon ay tinupok ang 8 taon ng panlalamig at pagiging manhid. Pinalitan ito ng isang matinding pangangailangan. Isang utos. Bumalik siya sa kanyang lamesa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Puno ito ng biglaang determinasyon. Nagdial siya ng isang numero mula sa memorya. Isang numero na para lamang sa mga pinakakompidensyal na kaso. Tumunog ito ng isang beses bago sinagot. "Yes, sir?" sabi ng isang professional na boses sa kabilang linya. Tumingin si Hukom Dakila Madrigal sa nakapost na imahe ng mukha ni Sinag sa screen ng tablet. "Arman," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi matitinag. "May ipapahanap ako sa'yo, isang bata. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ang kanyang nakaraan, kung saan siya nakatira, kung sino ang kasama niya. Lahat." "Sino po siya, sir?" Nagpost si Dakila. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. "Hanapin mo ang batang ito." Utos niya. Ang boses ay bahagyang pumiyok sa huli. Ngayon din. Sa ilalim ng kumot ng gabi, 2 anino ang nagsimulang gumalaw sa magkaibang direksyon. Kapwa may iisang target. Ang batang nagngangalang Sinag, ngunit ang kanilang mga layunin ay magkasinlayo gaya ng langit at lupa. Ang anino ni Hukom Dakila Madrigal ay gumalaw ng may pag-iingat at pag-asa. Ang kanyang investigador na si Arman ay isang veterano, sanay sa paghahanap ng mga karayom sa gitna ng dayami. Sa loob lamang ng 24 na oras, mayroon na siyang paunang ulat. "Sir," sabi ni Arman sa kabilang linya ng isang secured na telepono, "may problema tayo sa mga record. Ang pangalang Sinag Di Masalang, walang record bago ang 8 taon na nakalipas. Walang birth certificate, walang hospital record. Para siyang isang multo na bigla na lang lumitaw." Nakinig si Dakila. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ito na. Ito ang kumpirmasyong hinihintay niya. Ang babae naman, si Gunita Reyes, patuloy ni Arman, may record siya. Dati siyang labandera sa Tondo. Pero 8 taon na ang nakalipas, bigla siyang nawala ng ilang buwan. Pagbalik niya,
Kasama na niya ang isang batang lalaki na tinatayang 5 taong gulang. Sinabi niya sa mga kapitbahay na pamangkin niya ito na naulila. Isang kasinungalingan, bulong ni Dakila sa sarili. Bawat piraso ng impormasyon ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng kanyang nawawalang anak. May isa pa po, sir, dagdag ni Arman. Ang lupa kung saan sila nakatira. Hindi ito sakop ng gobyerno. Pag-aari ito ng isang private charity foundation. Anong foundation? Tanong ni Dakila. Ang Alab Puso Foundation, sir. Natigilan si Dakila. Ang Alab Puso, ang pondasyong itinayo ng kanyang yumaong asawa para tulungan ang mga mahihirap na pamilya sa Maynila. Isang mapait na kabalintunaan. Ang kanyang anak ay nabubuhay sa tulong ng isang pondasyong binuo ng inang hindi na niya nakilala. Samamantala, ang anino ni Coronel Dante Lagdameo ay gumalaw ng may galit at pagnanasang maghiganti. Sa isang madilim na silid, tinitigan niya ang nakaprint na larawan ni Sinag na kinuha mula sa video. Hindi awa ang nakikita niya, kundi ang mukha ng kanyang kahihiyan. Alamin niyo ang lahat tungkol sa batang yan. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Gamitin niyo ang lahat ng paraan. Walang ititira. Ang kanyang investigasyon ay hindi kasing linis ng kay Dakila. Ito ay marumi, puno ng pananakot at pagbabanta. Mabilis siyang nakakuha ng impormasyon. Isang tawag ang kanyang natanggap mula sa isa sa kanyang mga alagad. Koronel, nalaman na namin kung kaninong lupa sila nakatira. Kanino? Walang ganang tanong ni Lagdameo. Sa Alab Puso Foundation po. Walang epekto ang pangalan kay Lagdameo. Sino ang may-ari niyan? Ang pamilya. Madrigal po, Koronel. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin sa silid ay tila nawala. Madrigal. Ang pangalang sumira sa kanyang ama. Ang pangalang kumitil sa karangalan ng kanilang pamilya. Ang pangalan ng hukom na nagpakulong sa kanyang ama hanggang sa ito'y mamatay sa loob. Isang mabagal at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dante Lagdameo. Hindi na ito tungkol sa isang banana cue vendor. Hindi na ito tungkol sa isang viral video. Ito ay personal. Biglang nag-iba ang lahat. Ang batang lalaki ay hindi na lamang isang sagabal. Isa na siyang armas. Isang armas na maaari niyang gamitin laban sa kanyang mortal na kaaway. Ang kanyang telepono ay muling tumunog. Isa pang impormante. Koronel, may nalaman pa kami. Sabi ng boses sa kabilang linya, tila nag-aalangan. Yung matandang kasama ng bata. Si Aling Gunita. Anong tungkol sa kanya? May sakit po sa puso ang matanda. Isang maling galaw lang, isang matinding takot. Delikado raw po. Ang ngiti ni Lagdameo ay lalong lumawak. Tumingin siyang muli sa larawan ni Sinag. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng isang napakadilim na plano. Magaling, bulong niya. Napakagaling. Madali nating magagamit yan. Ang takot ay may sariling amoy. Ito ay ang pinaghalong amoy ng alikabok, panghi, at ng hindi maipaliwanag na lamig sa hangin. At sa mga sumunod na araw, iyon na ang naging pabango sa maliit na tahanan ni Sinag at Aling Gunita. Ang dating masiglang eskinita ay naging isang pasilyo ng mga multo. Ang mga kapitbahay ay umiiwas ng tingin. Ang mga dating bumibili ng banana kwe ay nagkukunwaring hindi sila nakikita. Ang presensya ng mga tauhan ni Lagdameo, kahit hindi na sila nagpapakita, ay nanatiling isang madilim na ulap na nakabantay sa kanilang pinto. Ang bigat ng lahat ng ito ay unti-unting dumagan sa mahina ng puso ni Aling Gunita. Hindi ang sarili niyang kapakanan ang kanyang iniisip, kundi ang kaligtasan ni Sinag. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya si Sinag na nag-aayos ng kanilang sirang mesa, isang matinding kirot ang biglang pumunit sa kanyang dibdib. Para itong isang higanting kamay na humahablot sa kanyang puso, pinipiga ito ng walang awa.
Ungol niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa kanyang dibdib. Ang hangin ay biglang naging napakakapal. Hindi niya ito mahinga. Nanay, sa isang iglap, nasa tabi na niya si Sinag. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ng kanyang ina, ang pawis na namumuo sa noo nito, at ang purong takot sa mga mata nito. Nanay, anong nangyayari? Sigaw ni Sinag, ang boses ay hibasag sa purong pagkasindak. Ang puso ko, anak. Anda sa di si binibabog. Hirap na sabi ni Aling Gunita. Bawat salita ay isang pakikibaka. Walang pag-aalinlangan. Binuhat ni Sinag ang kanyang ina. Ang gaan nito ay tila isang dagok sa kanyang puso. Ganoon na pala kapayat ang kanyang nanay. Dadalin ko po kayo sa ospital? Kapit lang, Nay! Kapit lang! Sumugod siya sa dilim. Ang kanyang mga paa ay dumadagundong sa sementadong eskinita. Bawat paghinga ni Aling Gunita sa kanyang leeg ay isang paalala na bawat segundo ay mahalaga. Ang mga ilaw ng poste ay nagiging mga pahid ng liwanag habang tinatakbo niya ang daan patungo sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang kanyang puso ay kumakarera kasabay ng kanyang mga paa. Pagdating nila sa emergency room, para silang sinalubong ng isang pader. Pader ng ingay, ng amoy ng gamot, at ng kawalan ng pag-asa. Puno ang mga pasilyo. May mga umiiyak. May mga dumadaing. Tulong! Tulungan niyo ang nanay ko. Sigaw niya sa isang nurse na abala sa pagsusulat. Tiningnan lamang siya ng nurse. Ang mga mata ay pagod at manhid na sa libo-libong ganitong eksena. Inaatake po sa puso. Kailangan niya ng doktor. Puno na po kami. Wala na kaming kama. Sagot ng nurse. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang papeles. Kahit sa sahig na lang, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Sinag, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Kailangan po ng deposit para ma-admit. Protocol po yan. Kinuha ni Sinag ang lahat ng pera sa kanyang bulsa. Ilang lukot na 20 at mga barya. Hindi ito sapat. Hindi ito kailanman magiging sapat. Ito lang po ang pera ko. Parang awa niyo na, miss. Mamamatay po ang nanay ko. Ang mga salitang yon ay nawala lang sa hangin. Sinakop ng ibang mga sigaw at pagmamakaawa. Ang nurse ay naglakad palayo. Tinatawag ng ibang pasyente. Isinara ang pinto sa kanilang harapan. Ang sistema, ang mundong dapat ay tumutulong, ay tumalikod sa kanila. Wala siyang magawa. Dahan-dahan, umupo si Sinag sa malamig na sahig ng pasilyo. Si Aling Gunita ay yakap-yakap pa rin niya. Ang katawan ng kanyang ina ay nanlalamig. Ang paghinga nito ay pahina ng pahina. Doon, sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Sinag ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang bawat bananakwe na kanyang priniprito, ang bawat pangarap na kanyang binuo, lahat ay gumuho sa isang gabi. Ibinagsak niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga luha ay tumutulo na sa mukha ng kanyang ina. Wala na. Talo na siya. At sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ay malabo dahil sa luha. Nakita niya ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad, isang plansadong pantalon, at isang mukhang pamilyar. Isang mukhang madalas niyang nakikita sa balita, sa telebisyon. Isang mukha ng kapangyarihan at awtoridad. Nakatayo sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Ay si Hukom Dakila Madrigal. Para kay Sinag, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Nakatingala lamang siya sa estranghero, ang kanyang isip ay blangko, ang kanyang katawan ay pagod. Hindi nagsalita si Hukom Dakila Madrigal. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye ng mukha ni Sinag.
bago ito bumaling sa nanlalambot na si Aling Gunita. Isang halos hindi mapansing kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata ng hukom bago ito muling naging isang blangkong pader ng awtoridad. Walang salitang iniwanan ni Dakila, si Sinag. Naglakad siya ng diretso patungo sa nurse's station. Ang kanyang presensya ay tila humihiwa sa kaguluhan ng emergency room. Ang mga tao ay natural na tumabi para magbigay daan. Ang nurse na kanina ay hindi sila pinansin ay biglang napatayo ng tuwid. Hindi ang nurse ang kinausap ni Dakila. Tawagin mo ang hospital director. Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit hindi maaring suwayin. Sabihin mo, nandito si Hukom Madrigal. Ang pangalan ay tila isang magic spell. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang hospital director mismo, pawis-pawis pa at inaayos ang kanyang damit, ang sumalubong sa kanila. Ang kaninang kaguluhan ay napalitan ng mabilis at organisadong pagkilos. Biglang nagkaroon ng stretcher, biglang nagkaroon ng mga doktor. Si Aling Gunita ay maingat na inilipat at mabilis na isinugod sa isang private room. Naiwan si Sinag sa pasilyo, nakatayo, nalilito. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Maya-maya, bumalik si Hukom Madrigal. Nasa mabuting mga kamay na ang nanay mo, sabi niya. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin. Napatingin si Sinag sa kanyang maruruming kamay, pagkatapos ay sa malinis at makintab na sapatos ng hukom. Ang pride, ang huling bagay na natitira sa kanya ay muling umiral. Siya ay taga-distrito ng Agila. Alam niyang walang bagay na libre. Ano po ang kailangan niyo sa amin? Tanong ni Sinag. Ang boses ay magalang, ngunit may diin ng pagdududa. Tinitigan siya ni Dakila. Sa isang saglit, inakala ni Sinag na nakakita siya ng lungkot sa mga mata ng hukom, ngunit mabilis itong nawala. Napanood ko ang video. Simpleng sagot ni Dakila. Walang sino man ang dapat danasin ang naranasan mo. Tawagin mo na lang itong isang maliit na pagtatangka na ibalik ang hustisya. Hindi kumbinsido si Sinag. Hustisya? Ang mga taong tulad ni Hukom Madrigal ay hindi bumababa mula sa kanilang tore para lang sa hustisya ng isang batang nagtitinda ng bananakwe. Iniabot ni Dakila ang isang nakatuping papel kay Sinag. Ito ang resibo ng paunang bayad. Ibigay mo na lang sa nurse kung may kailanganin pa sila. Binuksan ni Sinag ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa mga numerong nakasulat doon. Isang halaga na kailanman ay hindi pa niya nahawakan sa buong buhay niya. Isang halaga na katumbas ng libo-libong bananako. Ang papel ay tila bumigat sa kanyang mga kamay. Isang pisikal na representasyon ng isang utang na loob na hindi niya kailanman mababayaran. Nagsimula ng maglakad palayo si Hukom Madrigal. Teka lang po, habol ni Sinag. Hindi ko po matatanggap to. Hindi ko po kayo mababayaran. Huminto si Dakila. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin kay Sinag. Hindi ko kailangan ng bayad mo, bata. Humarap siyang muli. At sa pagkakataong ito, ang pader sa kanyang mga mata ay tuluyang gumuho. Ang nakita ni Sinag ay hindi isang hukom, kundi isang lalaking may pasan na kalungkutang singbigat ng buong mundo. May kamukha ka, sabi ni Dakila. Ang boses ay mahina at puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Sinag. Isang taong matagal ko nang hinahanap. At sa mga salitang iyon, tumalikod na si Hukom Madrigal at naglakad palayo. Iniwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Hawak ang isang mamahaling resibo at may isang daang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang pag-uwi sa bahay ay hindi nagbigay ng kapayapaan kay Hukom Dakila Madrigal. Ang bawat sulok ng malaki at tahimik na mansyon ay sumisigaw ng mga alaala. Ang katahimikan na dati niyang kanlungan ay isa na ngayong kaaway na nagpapalakas sa tinig ng kanyang mga agam-agam. Pagkatapos ng halos isang oras na pagkakaupo sa dilim, tumayo siya. Alam niya kung saan siya pupunta.
Umakyat siya sa ikalawang palapag, sa isang pasilyong bihirang daanan. Sa dulo nito ay isang pintuang 8 taon na niyang hindi magawang buksan. Ngunit ngayong gabi, ang kandado ay tila hindi na ganoon kabigat. Pinihit niya ang seradura. Isang amoy ng alikabok at lumang tela ang sumalubong sa kanya, ngunit sa ilalim nito, naroon pa rin ang amoy ng baby powder at ng matamis na panaginip ng isang bata. Ito ang kwarto ni Miguelito. Ang lahat ay nasa dati pa ring ayos na para bang isang araw ay babalik ang may-ari nito. Ang mga laruang kotse ay nakahanay pa rin sa sahig. Ang kumot na may larawan ng mga bituin ay maayos pa ring nakatupi sa kama. Ang pader ay may mga guhit pa kung saan nila sinusukat ang kanyang taas bawat taon. Lumapit si Dakila sa isang maliit na aparador at binuksan ito. Sa pinakailalim, sa ilalim ng mga damit na matagal nang hindi kasya, ay isang kahon na gawa sa kahoy. Ang memory box ni Miguelito, dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sa loob ay naroon ang mga piraso ng isang buhay na ninakaw. Ang unang pares ng sapatos, ang paboritong kumot na laging may laway, ang unang sulat niya para sa Pasko, puno ng baluktot na mga letra, at sa ilalim ng lahat, ang isang photo album na may asul na takip. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa maliit na kama at binuklat ang album. Naroon ang mga larawan. Ang kanyang asawa, si Elena, na masayang-masaya habang karga ang kanilang bagong silang na sanggol. Isang larawan niya na karga-karga si Miguelito, pareho silang tumatawa. Isang larawan ng buong pamilya sa parke. Bawat larawan ay isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang larawang palihim na kinuna ng kanyang investigador. Isang larawan ni Sinag na nakaupo sa labas ng kwarto ng ospital. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ipinatong niya ang telepono sa tabi ng isang larawan ni Miguelito noong ito'y 5 taong gulang. Ang pagkakahawig, hindi ito maikakaila. Ang parehong mga mata na tila laging may iniisip, ang parehong hugis ng ilong, ang parehong tigas ng panga. Kahit ang paraan ng pagkunot ng noo kapag nag-aalala ay magkatulad. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nandyan na. Ang pagkawala ni Miguelito, ang biglaang pagdating ni Sinag, ang peklat, ang kilos ng pagkuskos sa tainga, ang hindi maikakailang pagkakahawig. Ang puso niya ay sumisigaw ng isang katotohanan, ngunit ang kanyang isip na sinanay ng batas at ebidensya ay naghahanap pa rin ng isang bagay na hindi matututulan. Tumayo siya at tumawag kay Yaya Luming. "Yaya," sabi niya, "noong araw na yon, sa Plaza de Lubio, mayroon ka bang naaalala? Kahit anong maliit na detalye." Saglit na natahimik ang matanda sa kabilang linya. "Hukom, ang naaalala ko lang ay ang suot niya. Isang kulay asul na t-shirt na may larawan ng isang maliit na rocket ship. Isang rocket ship." Mabilis na binalikan ni Dakila ang mga pahina ng album. At doon, sa huling pahina, naroon ang huling larawang kinunan bago sila umalis papuntang plaza. Si Miguelito, nakangiti, nakasuot ng isang asul na t-shirt. At sa gitna nito, nakaguhit ang isang maliit na rocket ship. Ito na. Ito na ang huling piraso. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ang bigat ng 8 taong pagdadalamhati ay biglang gumaan, napalitan ng isang bagong bigat. Ang bigat ng isang desisyong kailangan niyang gawin. Kailangan niyang sabihin kay Sinag ang totoo. Kailangan niyang sabihin sa isang batang lalaki na ang buong buhay na kanyang kinalakihan ay isang kasinungalingan. Kailangan niyang wasakin ang mundo nito para mabuo ang sarili niyang mundo. Tumayo siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Nakita niya ang isang hukom, isang ama, isang lalaking nabigo. Sinubukan niyang bigkasin ang mga salita. Ako ang iyong ama." Ang mga salita ay parang lason sa kanyang dila.
Gaano man katamis ang katotohanang dala nito, biglang tumunog ang kanyang telepono, isang espesyal na ringtone na nakalaan para kay Arman. "Sir," sabi ng kanyang investigador, ang boses ay apurado. "May problema tayo. Nalaman ni Coronel Lagdameo na binisita niyo ang bata sa ospital. Papunta na siya doon." Ang pasilyo ng ospital, na kanina'y naging santuwaryo ni Sinag, ay biglang naging isang arena. Nakatayo si Sinag sa labas ng kwarto ng kanyang nanay, pinagmamasdan ang mahimbing nitong pagtulog sa ilalim ng impluwensya ng gamot. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming oras, nakaramdam siya ng bahagyang kapayapaan, ngunit ang kapayapaan ay marupok. Bigla itong nabasag nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag na papalapit. Mula sa dulo ng pasilyo, lumitaw si Coronel Dante Lagdameo kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Ang takot na akala ni Sinag ay napalitan na ng pag-asa ay bumalik na parang isang malamig na hampas ng hangin. Agad siyang tumayo at hinarangan ng pinto. "Anong ginagawa niyo dito?" tanong niya. Sinusubukang maging matapang, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang mapanlibak na ngiti ang sumilay sa labi ni Lagdameo. Hindi niya pinansin si Sinag. Sa halip sinilip niya si Aling Gunita sa salamin ng pinto. "Narinig ko ang nangyari," sabi ni Lagdameo sa isang pekeng tono ng pag-aalala. "Naparito lang ako para kumustahin ang nanay mo. Mahirap na. Baka kailangan niyo ng tulong pinansyal." Ang bawat salita ay may dalang lason. Alam ni Sinag na hindi ito pag-aalala. Ito ay isang banta. "Hindi namin kailangan ng tulong niyo," matigas na sagot ni Sinag. "Umalis na kayo." Aba, matapang pa rin, tumawa si Lagdameo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sinag. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. "Alam mo, bata, ang tapang ay nakakamatay. Lalo na kung may sakit sa puso ang nag-iisang nagmamahal sa'yo." Ang banta ay malinaw na. Ang dugo ni Sinag ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. "Huwag niyong gagalawin ang nanay ko," pabulong niyang sabi, puno ng galit at takot. "Hindi ko siya gagalawin," sagot ni Lagdameo. Ang kanyang nangiti ay lalong lumawak. "Pero baka ang takot na baka may mangyaring masama sa'yo. Baka yun ang pumatay sa kanya." Itinaas ni Lagdameo ang kanyang kamay, akmang hahawakan ng balikat ni Sinag, nang isang boses ang pumuno sa buong pasilyo. Isang boses na kalmado, malamig, ngunit may bigat na kayang magpatigil ng isang tangke. "Layuan mo sila, Lagdameo." Sabay silang napalingon. Nakatayo sa kabilang dulo ng pasilyo si Hukom Dakila Madrigal. Naglalakad siya palapit, hindi mabilis, ngunit bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Ang mukha ni Lagdameo ay nagbago. Ang kanyang pagiging arogante ay napalitan ng purong pagkamuhi. "Madrigal," sabi niya, na parang isang sumpa. "Nandito ka pala. Ano ito?" "Bago mong charity case." Huminto si Dakila sa pagitan ni Lagdameo at ni Sinag. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing isang pader. "Umalis ka na habang kaya mo pa," sabi ni Dakila. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Lagdameo. Tumawa ng malakas si Lagdameo, isang tawang walang saya. "Bakit ako aalis? Dahil ba sinabi mo? Ang batas ba ay pag-aari mo, Hukom? O baka naman ginagamit mo lang ang posisyon mo para protektahan ang mga basura ng lipunan?" "Mas gugustuhin kong protektahan ang isang inosente kaysa pagtakpan ang isang korap na tulad mo," sagot ni Dakila. Ang bawat salita ay matalas. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay halos nahahawakan. Si Sinag ay nasa gitna, hindi makagalaw. Pinapanood ang banggaan ng dalawang mundo. "Sinira mo ang pamilya ko," sigaw ni Lagdameo. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. "Pinatay mo ang ama ko
sa loob ng kulungan. Ang kasakiman ng ama mo ang sumira sa kanya, kalmadong sagot ni Dakila. At ang sarili mong kabulukan ang sisira sa'yo. Nawala na sa isip ni Lagdameo ang lahat. Ang kanyang galit ay bumulwak. Itinuro niya si Sinag na parang ito ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang problema. At ikaw, sigaw niya kay Dakila. Bakit mo pinoprotektahan ang basurang ito? Anong mayroon sa kanya? Di humugot. Nang isang malalim na hininga, si Hukom Madrigal. Tumingin siya kay Lagdameo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyong mas malakas pa sa galit. At pagkatapos, binitiwan niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ang mga salitang nagpatigil sa paghinga ng lahat sa pasilyo. Ang batang tinatapakan mo, sabi ni Dakila. Ang kanyang boses ay biglang naging basag, ngunit malinaw. Ay ang nawawala kong anak. Ang mga salitang binitiwan ni Hukom Madrigal ay tila isang bombang sumabog sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang lahat ng paggalaw ay nagyelo. Si Coronel Lagdameo ay natigilan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Si Sinag naman, para siyang tinamaan ng kidlat. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang isip ay tumatangging iproseso ang mga ito. Ang nawawala kong anak. Anak? Anak? Magagwardya, utos ni Dakila. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging matatag. Hindi na inaalis ang tingin kay Lagdameo. Dinala ng mga security ng ospital ang tuliro at talunang koronel palayo. Ang kanyang mga pagbabanta ay naging mga mahihinang bulong na lang sa hangin. Nang mawala na sila, isang nakakabinging katahimikan ang pumalibot kina Dakila at Sinag. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga tanong na walang sagot. Marahang lumapit si Dakila. Halika, pumasok muna tayo sa loob, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay na ngayon. Parang isang robot na sumunod si Sinag. Pumasok sila sa pribadong kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Aling Gunita. Ang payapang tunog ng heart monitor ang tanging maririnig. Umupo si Dakila sa isang silya at si Sinag ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto na para bang handang tumakbo anumang oras. Mula sa kanyang coat, inilabas ni Dakila ang isang lumang photo album na may asul na takip. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Alam kong hindi ka naniniwala. Panimula ni Dakila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa natutulog na si Aling Gunita. Kahit ako ay nahirapang paniwalaan ito. Binuklat niya ang album. Ang unang larawan ay ng isang masayang mag-asawa na may kargang sanggol. Itinuro niya ang lalaki sa larawan. Ako yan. At ito ang asawa ko, si Elena. At ito ka, noong isinilang ka. Ang pangalan mo ay hindi Sinag. Patuloy niya, ang boses ay nanginginig. Ang tunay mong pangalan ay Miguel Alonzo Madrigal, Jr. Ipinakita niya ang isang kopya ng birth certificate. Naroon ang pangalan. Naroon ang pangalan niya bilang ama. Parang umiikot ang buong kwarto para kay Sinag. Ang bawat salita ng hukom ay isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. 8 taon na ang nakalipas, sabi ni Dakila. Ang sakit ay malinaw na sa kanyang boses. Nawala ka sa isang pista sa Plaza de Lubio. Nakasuot ka ng asul na t-shirt na may larawan ng rocket ship. Ipinakita niya ang huling larawan sa album. Ang batang si Miguelito, nakangiti. Suot ang eksaktong damit na kanyang inilarawan. Hinabol ka namin. Hinanap ka namin sa lahat ng dako, pero para kang bulang naglaho. Inilabas ni Dakila ang kanyang telepono at ipinakita ang video. Ipinausa niya ito sa peklat sa pulso ni Sinag. Pagkatapos ay itinuro ang isang katulad na peklat sa larawan ng batang si Miguelito. Ang peklat na yan, nakuha mo yan nung nahulog ka sa puno ng mangga sa ating hardin.
Hindi na kaya ni Sinag. Ang lahat ng ebidensya ay nandyan, sumasampal sa kanya. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng pagtanggi. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Dakila. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. "Nabigo akong protektahan ka." Ang salitang anak ang tuluyang sumira sa pagpipigil ni Sinag. "Hindi!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit, na puno ng luha ang kanyang mga mata. "Hindi totoo yan. Sinungaling ka." Itinuro niya si Aling Gunita na natutulog sa kama. "Ang nanay ko ay si Gunita. Siya ang nanay ko. Siya ang nag-alaga sa akin, hindi ikaw." Ang sakit ay napakalaki. Ang pagmamahal niya kay Aling Gunita ay naging isang sandata laban sa katotohanang sinusubukan siyang sakupin. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang makalayo. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng kwarto, palabas sa pasilyo. Walang direksyon. Gusto lang makatakas sa mga salitang humahabol sa kanya. Napahandusay siya sa sahig ng pasilyo, ilang metro mula sa kwarto. Doon, sa malamig na sahig, humagulgol siya. Humagulgol siya para sa buhay na kanyang alam, para sa pagmamahal na kanyang natanggap, at para sa pagkalito na ngayon ay dumudurog sa kanyang puso. Lumabas si Dakila mula sa kwarto, hawak ang isang litrato mula sa album. Hindi siya lumapit. Hinayaan lang niya ang bata na ilabas ang lahat ng sakit. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, inangat ni Sinag ang kanyang ulo. Nakita niya ang litratong hawak ni Dakila, ang litrato ng isang masayang pamilya, ang batang lalaki. Siya ay nasa bisig ng lalaking ito at masaya siya. Napatitig siya sa larawan at sa wakas, bumigay siya. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay nagsimulang pumasok sa kanyang puso. Ang mga luha ng pagtanggi ay naging mga luha ng pagtanggap. Habang sila ay nasa ganoong kalagayan, isang amang nakatayo sa malayo. Sa malayo, isang anak na umiiyak sa sahig. Isang mahinang boses ang narinig mula sa loob ng kwarto. Si Aling Gunita ay gising na. Nakita niya si Dakila sa may pinto. At pagkatapos ay si Sinag na nakaupo sa sahig. At sa isang boses na mahina, ngunit malinaw, sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa pag-iyak ni Sinag. "Anak, hukom." Huminga siya ng malalim. "Alam ko." Ang silid-dingginan ay hindi kasing laki ng isang korte, ngunit ang bigat ng katarungan sa loob nito ay mas matindi pa. Ang hangin ay siksik sa tensyon. Sa isang panig ay nakaupo si Coronel Dante Lagdameo. Ang kanyang uniforme ay plansado at ang kanyang mukha ay isang aroganteng maskara na para bang isa lamang itong abala sa kanyang araw. Sa kabilang panig, sa hanay ng mga saksi, ay naroon si Biaya Cruz, ang mga kapitbahay mula sa distrito ng Aguila, at si Sinag na nakaupo sa pagitan ni Yaya Luming at ng investigador na si Arman. Si Hukom Dakila Madrigal ay hindi bahagi ng panel na maglilitis. Umupo siya sa likuran, isang tahimik na manunood. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang siguraduhin na ang proseso ay magiging patas at walang kinikilingan. Ang unang ebidensya ay ang video. Ipinakita ito sa isang malaking screen para makita ng lahat. Ang bawat panlalait, ang bawat pagyurak sa dignidad ni Sinag ay muling nasaksihan sa nakakabinging katahimikan. Nang matapos ito, ang maskara sa mukha ni Lagdameo ay bahagyang gumuho. Unang tumestigo si Biyaya. Nanginginig ang kanyang boses sa simula, ngunit habang nagsasalita siya, ang takot ay napalitan ng determinasyon. "Kinunan ko po ang video dahil mali po ang nakita ko," sabi niya. "Wala pong ginagawang masama ang bata. Tinatakot lang po siya." Sunod-sunod na tumestigo ang mga kapitbahay. Ang mga taong dati takot magsalita ay ngayon, sa ilalim ng proteksyon ng batas, ay buong tapang na inilahad ang kanilang mga nakita.
Hindi lang noong araw ng insidente, kundi pati na rin ang mga pananakot na sumunod. Ngunit ang pinakamabigat na testimonya ay hindi nagmula sa isang taong pisikal na naroroon. Ipinakita sa screen ang isang pre-recorded na video mula sa silid ng ospital. Lumitaw ang mukha ni Aling Gunita. Kahit mahina, ang kanyang mga mata ay matatag. "Ako po si Gunita Reyes," panimula niya. Malinaw at dahan-dahan niyang isinalaysay ang lahat. Ang pagsipa sa kanilang paninda, ang pagpapaluhod kay Sinag, ang pagbuhos ng mainit na mantika. Pero hindi po doon natapos. Patuloy niya, ang kanyang paghinga ay bahagyang bumigat. "Gabi-gabi, may mga lalaking umiikot sa aming lugar. Hindi sila nagsasalita, pero alam namin na mga tao sila ng koronel. Ang takot na baka may gawin sila sa anak ko. Iyon po ang nagpabagsak sa puso ko." Ang kanyang mga salita ay isang direktang koneksyon sa pagitan ng aksyon ni Lagdameo at sa muntik na pagkamatay ng isang inosenteng babae. Nang matapos ang video, wala nang maidepensa si Lagdameo. Ang kanyang mga pagtanggi ay tunog basura sa harap ng matibay na ebidensya. Ang kanyang arogansya ay tuluyan ng gumuho, napalitan ng desperasyon. Pagkatapos ng maikling deliberasyon, ang pinuno ng panel, isang mataas na ranggong general, ay tumayo. "Dante Lagdameo," sabi ng general, ang boses ay walang emosyon. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya, napatunayan ng lupon na ito na ikaw ay nagkasala ng grave misconduct, abuse of authority, at conduct unbecoming of an officer. Isang opisyal ang lumapit kay Lagdameo at marahas na tinanggal ang mga medalya at insignia mula sa kanyang uniforme. Bawat pirasong natatanggal ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na nawawala. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa amin, pagpapatuloy ng general, ikaw ay tinatanggal sa serbisyo, epektibo ngayon din. Ang lahat ng iyong benepisyo ay kakansilahin at irerekomenda ng lupon na ito ang pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal para sa physical injury at grave threats. Ang dating makapangyarihang koronel ay isa na lamang ordinaryong mamamayan na nakaharap sa kulungan. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng hindi paniniwala, na mabilis na naging isang anyo ng purong galit. Ngunit wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang boses. Nang matapos ang paglilitis, isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa panig ng mga saksi. Tapos na. Ang hustisya ay nanalo. Hindi na nagtagal si Dakila. Habang ang iba ay nag-uusap pa, siya ay tahimik na umalis at dumiretso sa ospital. Naabutan niya si Aling Gunita na pinapanood ang balita tungkol sa paglilitis sa telebisyon. Nang makita siya nito, sinubukan nitong bumangon. "Huwag na po kayong gumalaw," sabi ni Dakila. Lumapit sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang babaeng nag-aruga sa kanyang anak sa loob ng 8 taon. Ang babaeng sumalo sa responsibilidad na kanyang binitiwan. Ang babaeng nagbigay ng pagmamahal na hindi niya naibigay. Walang salitang makapaglalarawan sa pasasalamat at utang na loob na kanyang nararamdaman. Kaya sa halip na magsalita, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa harap ng sinuman. Si Hukom Dakila Madrigal, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa hudikatura, ay dahan-dahang yumuko sa harap ni Aling Gunita. Isang malalim at magalang na pagyuko. Nang mag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng kababaang loob. "Salamat sa pag-aalaga sa aking anak," sabi niya. Ang boses ay basag sa emosyon. Utang ko sa inyo ang buhay niya. Ang paglipat ni Aling Gunita mula sa maingay na pampublikong ospital patungo sa isang tahimik at pribadong rehabilitation center ay parang paglipat sa ibang mundo. Ang mga dingding ay bagong pinta. Ang hangin ay may amoy ng eucalyptus at ang mga nurse ay laging nakangiti. Lahat ay sagot ni Hukom Madrigal. Para kay Sinag, ang mga sumunod na linggo
ay isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundong iyon. Sa umaga, siya ay nasa tabi ni Aling Gunita. Siya ang nagbabasa ng dyaryo para dito, nagbabalat ng prutas, at nagkukwento ng mga bagay-bagay para hindi ito mainip. Sa mga sandaling iyon, sila pa rin ang dating mag-inang naglalaban sa hirap ng buhay, walang nagbago. "Sinag, anak," sabi ni Aling Gunita isang hapon, habang inaayos ni Sinag ang kanyang mga unan. "Huwag mong pababayaan ang tatay mo." Ang salitang tatay ay tila banyaga pa rin sa pandinig ni Sinag. "Opo, nanay," sagot niya, umiiwas ng tingin. "Bigyan mo siya ng pagkakataon," pakiusap ni Aling Gunita. 8 taon siyang nagdusa, anak, katulad mo." Sa gabi, sinusundo siya ng isang tahimik na driver at dinadala sa mansyon ng mga madrigal. Ang bawat gabi ay isang bagong aralin sa pagiging awkward. Ang unang hapunan nila ni Dakila ay isang pagsubok sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Hindi alam ni Sinag kung paano gamitin ang napakaraming kutsara at tinidor. Hindi naman alam ni Dakila kung paano magsisimula ng isang usapan na hindi tungkol sa batas. "Kamusta? Ang araw mo?" basag ni Dakila sa katahimikan. "Okay lang po," sagot ni Sinag. "Masigla na po si nanay." Tumango si Dakila, katahimikan ulit. Ngunit unti-unti, dahan-dahan, ang yelo sa pagitan nila ay nagsimulang matunaw. Isang gabi, naabutang ni Dakila si Sinag na nakatitig sa isang malaking painting sa pasilyo. Ito ay larawan ng isang magandang babae. "Ang iyong ina," sabi ni Dakila. Tumabi kay Sinag. "Si Elena." "Maganda po siya," mahinang sabi ni Sinag. "Oo," sagot ni Dakila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "At napakatapang, katulad mo." Sa ibang gabi naman, dinala ni Dakila si Sinag sa kanyang malawak na library. "Dati, dito kita tinuturuang magbasa," kwento niya. Ipinakita niya ang isang maliit na upuan sa sulok. "Lagi kang nauupo dyan habang binabasahan kita ng mga kwento tungkol sa mga bituin at mga planeta." Nagsimula silang mag-usap, hindi bilang isang hukom at isang batang lansangan, kundi bilang isang ama at isang anak na sinusubukang hanapin ang daan pabalik sa isa't isa. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari isang araw ng linggo. Sinundo ni Dakila si Sinag mula sa rehabilitation center at sa halip na umuwi, dinala niya ito sa isang pamilyar na lugar. Ang dati niyang eskwelahan. Nakatayo sila sa labas ng mga kinakalawang na gate. "Nakausap ko na ang principal," sabi ni Dakila. "Maaari ka nang bumalik sa pag-aaral sa susunod na pasukan. Inayos ko na ang lahat." Napatingin si Sinag kay Dakila. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ito ang pangarap ni Aling Gunita para sa kanya. Ito ang pangarap na matagal na niyang binitiwan. "Pero, paano po si nanay?" tanong niya. "Ako na ang bahala sa kanya," sagot ni Dakila. "Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral ng mabuti." Sa pagkakataong yon, nakita ni Sinag ang higit pa sa isang hukom o isang estrangherong ama. Nakita niya ang isang tao na handang ibigay ang lahat para sa kanyang kinabukasan. Isang araw, habang binibisita niya si Aling Gunita, naabutan niyang nagtatawanan ito at si Dakila. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga kalokohan ni Sinag noong bata pa ito. Nakita ni Sinag ang 2 taong pinakamamahal niya sa mundo. 2 taong nagmula sa magkaibang mundo na nagkakasundo dahil sa pagmamahal nila para sa kanya. "2 na ang nagmamahal sa iyo, anak," sabi sa kanya ni Aling Gunita. Nang gabing iyon, hinahaplos ang kanyang buhok. "Huwag mong isiping pinapalitan ng isa. Isipin mo na lang na nadagdagan. Biyaya yan."
Nakatayo si Sinag sa bintana ng kwarto, pinagmamasdan ang pag-uusap ng kanyang ina at ama. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang sumabog ang katotohanan, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito madali. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang kaya nila itong lagpasan. Magkakasama. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-araw ay naging tag-ulan. At ang mga tuyong sanga sa distrito ng Agila ay muling diniligan ng pag-asa. Ang umaga ni Sinag ay hindi na nagsisimula sa amoy ng mainit na mantika, kundi sa amoy ng bagong plansang uniforme at pinakintab na sapatos. Ang kanyang mga kamay, na dati magaspang at puno ng kalyo mula sa pagbabalat ng saging, ay ngayoy sanay ng humawak ng pluma at mga libro. Sa unang araw ng pasukan, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang kawan ng mga paru-paro. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kwelyo. Hindi na siya si Sinag di Masalang, ang batang nagtitinda ng banana kwe. Sa kanyang school ID, nakasulat ang pangalang matagal nang natutulog, Miguel Alonzo Madrigal, Jr. Pagbaba niya, isang eksenang kailanman ay hindi niya naisip na mangyayari ang sumalubong sa kanya. Nakaupo sa sala si Hukom Dakila Madrigal, nagbabasa ng dyaryo, habang si Aling Gunita naman, na mas malakas na ngayon at nakatira na sa isang maliit na guest house sa loob ng mansyon, ay naghahanda ng kanyang baon. "O Miguel," bati ni Aling Gunita, ang nangiti sa kanyang labi ay kasing init ng kape sa umaga. "Heto ang paborito mong sandwich." "Salamat po, nanay," sagot ni Sinag, kinuha ang baunan. "Sigurado ka bang ayaw mong magpahatid sa driver?" tanong ni Dakila, ibinaba ang dyaryo. "Kaya ko na po, Papa," sabi ni Sinag. Ang salitang Papa ay medyo bago pa sa kanyang dila, ngunit sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas natural ito. Nang paalis na siya, pareho siyang hinalikan sa noo ng dalawa niyang magulang. Pagdating sa eskwelahan, huminga siya ng malalim bago humakbang papasok sa gate. Hindi na siya ang batang nakayuko na tinatawanan ng lahat. Ngayon, ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa unahan. Puno siya ng mga pangarap, hindi lang para sa kanyang mga magulang, kundi para na rin sa kanyang sarili. Hapon na nang matapos ang klase. Sa kanyang paglabas, inaasahan niyang mag-isang maglalakad pa uwi. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakita niya ang dalawang pamilyar na figura. Naroon si Aling Gunita, nakaupo sa isang bench, masayang nakikipagkwentuhan sa ibang mga magulang. At sa tabi niya, nakatayo si Hukom Dakila Madrigal. Ang kanyang formal na barong ay tila hindi bagay sa kapaligiran ng eskwelahan. Ngunit ang nangiti sa kanyang muka habang pinagmamasdan ang papalapit na anak ay perpektong-perpekto. Napatigil si Sinag. Ang tanawin ay simple lang, ngunit para sa kanya, ito ang buong mundo. Naglakad siya palapit sa kanila. Agad siyang sinalubong ng yakap ni Aling Gunita. "Kamusta ang unang araw, anak?" "Masaya po, Nay," sagot niya. Lumapit si Dakila at inakbayan siya. "Handa ka na bang umuwi, champ?" Tumango si Sinag at nagsimula silang maglakad. Isang batang lalaki na nakasuot ng puting uniforme naglalakad sa gitna. Sa kanyang kaliwa, isang babaeng may simpleng duster at isang pusong busilak. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Sa kanyang kanan, isang lalaking may tindig ng kapangyarihan at mga matang puno ng pagmamahal na muling natagpuan. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat. Tumingala si Sinag sa langit. Ang araw ay papalubog na. Nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa ulap. Ang pangalan niya ay Sinag, isang sinag ng pag-asa. At ngayon, alam na niya kung bakit. Dahil kahit gaano kadilim ang gabi, kahit gaano katagal ang paghihintay, laging may sisikat na bagong umaga. Ang hustisya ng tao ay maaaring maantala, ngunit ang pag-ibig at awa ng Diyos ay laging dumarating
sa tamang oras. Ang kanyang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay nabuo mula sa sakit, pinagdugtong ng tadhana, at pinatibay ng pagmamahal. At para sa kanya, iyon ay higit pa sa sapat. Iyon ay lahat-lahat na. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nakikita sa magkakadugtong na dugo, kundi sa mga pusong nagmamalasakitan at nagmamahalan ng walang hinihintay na kapalit. Ipinakita rin nito na gaano man kalakas ang kapangyarihan ng kasamaan at inhustisya, sa huli, ang liwanag ng katotohanan at pag-ibig pa rin ang mananaig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinag, ni Aling Gunita, at ni Hukom Dakila. Naway napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!